Kung gagawin niyo po, hindi niyo tatanggapin, pero tapos ng proyekto at gagawin niyo, tsaka niyo palang tatanggapin by 2025, niloloko niyo po yung tao eh. Hindi po naman sa ganun. Ay, sir, wag po kayo makipagsubukan sa akin, ayusin yung aura mismo. Ilang taon na hindi binibigay yung bond money or retention sa inyo? 8 months, sir. 8 months. Mr. Ricardo, I'll be very nice and forthright with you, straight. Maraming mukha ang pang-aabuso. Kawawa naman tong mga tao na to. Hindi po to kapareho ninyo na kayo mga inhinyero, mga consultant, mga project manager, you can do what you wanna do, but people like them, sila pa'y tumatakbo sa amin. Kami po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo upang humingi ng tulong na makuha ang aming retensyon. Ang trabaho namin ay isang masonry work, painting work at carpentry work po. Nag-start po kami ng July 14, 2022 po. Wala naman pong problema sa sahod. Kaya lang po ang billing namin, kinakaltasan ng 10% na retention. Pinunta namin ang aming kumpanya upang i-update kung kailan ang retention, ngunit wala pa silang masabi kung kailan. Sa aming kumpanya naman po, sana po may bigyan nyo na sa amin yung retention namin, sa mga engineer man or PM. Sana po, kasi po kailangan po namin yung aming retention po, lalo na po sa aming mga pambayarin po. Sir Ben, sana matulungan mo kami pang makuha yung aming retention po. Kailangan talaga po, sir. Salamat po. Ilang taon na hindi binibigay yung bond money or retention sa inyo? 8 months, sir. 8 months. Ano ba ang usapan ninyo doon sa proyekto? Ano bang kayo'y subcon or kontratista sa isang kondong itinayo, condominium? Subcon, sir. Subcontractor. Dahil may general contractor. Yes, sir. Ang general contractor, siya yung in charge doon sa sinasabing proyekto. Kukuha siya ng mga subcontractor na gagawin sa bahagi ng anumang gusali or kondo. Ano yung proyekto ninyo dyan sa ginawa ninyo? Ano yung particular na proyektong subcon na ginawa ninyo dyan? Number 1, sir, ECC block. Installation of ECC block. Okay. Pangalawa, concreting, formal concreting ng... Ito mga concreting, ito yung mga konkreto. Ito yung mga concrete or semento. Skim coat. Ilang taon nang nakatayo? Ano bang retention ninyo rito? O yan ay ngayon ang itsura niyan. So yan ba'y inuukupan na ng mga tenant? Nabenta na bang space dyan? O simula ng August 2022, kayo nagsimula ng trabaho dito sa Mercado Builders. Ang proyektong ito isang kondo, nakikita po natin. At natapos ng maayos ang proyekto. Nakaraang August 2015, bumalik kayo sa opisina para i-follow up yung retention. Tama? Yes, sir, sir. Ang sinasabi sa inyo, pinapangakuan na ibibigay ang retention, pero wala pang kasiguruhan kung kailan. Tatanong ko sa iyo, kapag ikay subcon, lahat ng mga ginagawa mo, may warranty yun, kaya may retention. Paniguro lamang kapag medyo nagka-problema, tatawagin kayo ng kontratista, yung general contractor, na ayusin yung ginawa ninyo kasi kayong gumawa noon. Tama? Yes, sir. Ano ba ang timeline o gaano katagal yung sinasabing retention na yun? Sa amin, sir, walang sinasabi. Isa ba 1 taon, 2 taon? Matagal ka na naging subcon, tama? Yes, sir. Pag kinukuhanan kayo ng retention, bond money, hanggang gaano katagal yun? 1 taon, 2 taon? 90 days, sir, pag sa ibang kinukontratahan ko. Okay ka, 90 days. Sa iba, ano? 90 days po. 90 days lang. Sa 90 days, ibibigay sa inyo pagkatapos ninyo magawa yung retention. Yes, sir. Paano kapag nagkabulilyaso after 90 days o may sabihin natin 120 days, 4 months na hindi pa na-okupa? Wala pang nakatira at biglang bumitak, biglang may bumigay. Sinong tatawagin noon? Kayo o yung contractor ang gagawa? Yung contractor, sir. Pero subcontractor kayo. Yung general po. Yung general contractor. Trabaho niyo yan hindi ba? Okay, kaya ako tinatanong yan para maintindihan. Kayo pong nanonood po sa amin, dapat maintindihan niyo po rito. Ito yung layunin po namin, paalam po sa inyo. Hindi lang po puro sumbong, ano? Dahil ang trabaho po natin, paliwanag po, ay mga bawat sumbong at anong hakbang solusyon para kakaintindihan po, ano? Ito po, kakausapin natin sa telepono si Ricardo Esperanzate. Siya po dito ay project manager ng Mercado Builders Development Corporation. At tanong ko lang sa iyo, kailan niyo po ibibigay yung retention daw po na sinasabi nitong si Ariel? 2 bagay po, yung pong completion at acceptance po.
Yung sinasabi ni Sir Ariel, hindi naman namin pinipigil yung pagbibigay ng lisensyon. Kasi kailangan muna namin mapa-approve o ma-accept yung trabaho nila. Pag na-accept na po yun, following yung trabaho nila tsaka sa amin, meron pong 1 year warranty. Pag po yun natapos, tsaka lang po ibibigay sa amin yung lisensyon. 1 year warranty po yun. Sabi nyo, dalawang klase yung sa retention, acceptance, completion muna and acceptance. Tama, sir? Opo. Opo, sir. Okay. Completion and acceptance. Sige. Sir, nakumpleto po nila? Hindi. Yes, po. Okay. So, therefore, check po tayo. Completion, kompleto po nila. Tinanggap na po ba yung kanilang trabaho ng general contractor and the developer na ang kalidad ng kanilang trabaho? Hindi pa po, sir. Ongoing pa lang po. Ongoing pa rin ang trabaho na ongoing. So, tapos na ba ang proyekto nila? Hindi pa? Hindi pa po, sir. Okay. So, hindi pa pala tapos ang proyekto ninyo. So, ongoing pa rin. So, ongoing pa rin ang trabaho nitong sila Ariel Aguirre, sir. Sila po hindi na. Ito ba nagre-reklamo si Ariel Aguirre at ang kanyang kasama na wala ngayon dito, kine-claim po nila, tapos na raw po sila, sir. Ibig sabihin, nakatayo ng gusali dyan, pinakita po nila before and then after. Yes. Yan, ibig sabihin, tapos na po. As to whether it's accepted or not, occupied or not, sir, may timeline po tayong susundin. Ibig nyo sabihin, yung kanilang retention, sir, you will hold on to it until after 1 year? Kasi po sa amin yung trabaho. Well, sir, ilang buwan na po ba na parang tapos na? Ilang buwan na kayo tapos? Mas pangit ngayon. So, 8 months na daw silang tapos, sir. Ibig sabihin, hindi pa rin accepted yung trabaho nila, sir? Hindi pa, marami pa, sir, i-rectify doon sa gawa nila. Tapos sila Si Ariel, medyo maayos po ang gawa niya. So, malamang sa malamang, kahit hindi pa namin nakukuha yung retention, pag na-accept na, mauna po siya. Yung Jessil Garion po, yung kasama niya, medyo maraming i-rectify sa trabaho. No? Okay, sir, linawin po natin. Pag natanggap na, ay magbibilang sila ng kung ano man yung panahon na para makuha, nakumpleto nila, tinanggap na yung ito'y ginawa nila na walang babilikan, hindi na po nila aayusin, the word rectify, correct. So in other words, makukuha tulad nitong si Ariel, makukuha niyo sa kanya kasi wala po kayong nakikitang rectification or correction or aayusin. Mukhang pulido naman ang trabaho ni Ariel. Parang ganun, sir. Yes po, kasi per item po yung trabaho nila, no? Opo. Ganito po yun. Yung walang rectification works, okay po yun. Okay. Kailangan joint inspection siya at saka ng engineer namin. So, na-inspect na po ba yung trabaho nitong si Ariel, sir, ng engineer natin Hindi dyan? pa po. Pero nakita na po ng mga inhinyero, yung nga lang, titingnan kung tatanggapin. Okay. Tama po. Sir, 8 buwan na raw po sila natapos, itong si Ariel, 8 buwan na silang natapos at nag-aantay. So, sir, kung sabihin natin 2 taon na hindi pa rin tinatanggap at hindi pa nila alam, baka sir, nagkukulang inhinyero natin, baka tutulog-tulog sa pansitan po. Kasi simple lang naman po, pag medyo yung project po yan at nagmamadali po yung developer, hindi po pwedeng matayenga na matagal. Medyo downside po sa developer yan kasi nag-aantay rin po mag-o-occupy dyan eh. Yung completion date, importante po sir. Kaya para sa akin po sir, pwede po kasing i-delay ng sinasadya na wag tanggapin, wag mong inspeksyonin, para walang basis na parang tanggapin. Ang isang bagay na hindi po non-acceptance, either hindi mo in-inspeksyon or hindi mo tinatanggap kasi may problema. Kung kay Ariel, wala namang problema, sir, pero hindi tinatanggap, yun, sir, estilo na parang ayaw lang bayaran. Hindi kaya, sir? Hindi naman po yan. Kaya po ako nang hihimasok na I understand the nature of construction. As the reason why, kami po sa mga itong hashtag ipabitag mo, sinisiguro po namin ang pang-aabuso po ay iba't ibang mukha. Meron pong bagay na medyo ginugulangan, iniisahan, kahit tapos na ang proyekto, ayaw tanggapin, pwede naman tanggapin, pwedeng usisain, pero ayaw tanggapin para lang wag maibalik yung sinasabing bond or retention. Di kaya, sir? Yes, sir. Siguro, Mr. Ricardo, I'll be very nice and forthright with you, straight. Maraming mukha ang pang-aabuso. Ang pang-aabuso na para bang in-inspection mo, pero hindi mo tinatanggap kasi gusto mo lang itanggap pansamantala, pwede naman inspeksyonin, kung may problema, sabihin ang problema, ayusin. Pero kapag hindi mo tinanggap, pero in-inspection mo, kasi baka natutulog yung ating inhinyero dyan, anong tatanggapin po nito? Ano po kung hindi tinatanggap? Kasi ang magsa-certify po yan, accepted,
Pasado, past, yung inhinyero po natin, sir, di ba? Yung mga consultants po, meron din pong consultants. Well, sir, wag nyo na pong daanin. Kawawa naman tong mga tao na to. Hindi po to kapareho ninyo. Na kayo mga inhinyero, mga consultant, mga project manager, you can do what you want to do, but people like them, sila pa'y tumatakbo sa amin. Sinisiguro po namin all faces of abuses na hindi po sila tinatamaan. Nagkamali po kayo, sir. Lumapit po sa amin. Mausisa po ako, sir. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Can you inspect and then tell your engineer whether acceptable yung trabaho o hindi para maibigay agad yung pera? Yes, sir. Okay, sir, inuulit ko, ano? Kami mag-recall. Oh, sige, sir, ganito lang, ano? Kasi nakatingin na po kami. Si Bitag po ako. Nambibitag po ako, eh. Nambibitag po ako ng mali. At nabibitag po ako, nabibighani po ako sa tamang trabaho. Apparently, sir, meron po ako nakitang pang-aabuso. Diretso na po ako rito. Ang pang-aabuso, sir, na sinasabi na pwedeng abusaduhin yung malilit na tao tulad nito, na ayaw niyong tanggapin, pero walang problema, ayaw niyo lang tanggap or sabihin pasado na yan, kasi pag pasado na yan, obligado po kayong ibalik sa kanilang retention nila. Doon sa takdang panahon kung 90 days or 6 months or 1 year. Pero sir, 8 months na po sila tapos, particular dito po kay Ariel. So, kung gagawin niyo po, hindi niyo tatanggapin, pero tapos ng proyekto at gagawin niyo, tsaka niyo palang tatanggapin by 2025, niloloko niyo po yung tao eh. Hindi po naman sa ganun. Ay, sir, wag po kayo makipagsubukan sa akin. Ayusin yung ora mismo. Naintindihan niyo ba, sir? I understand the nature of construction. Yes, sir. Willing naman kaming makapag-recall. Kaya nga, sir, this is just maliit na tao lang po to, sir. Okay? Doon po kami sa malilit na tao na wala pong boses. Mandali po silang yurakan ng kalang karapatan, kaya po lumalapit po sa bitag. Ako po yung kakaibang tulfo. Naniniguro lang po ako na patas at parehas. Wala po akong inaakusahan, pero sir, may naaamoy na po ako. Baka pwedeng magiting at masipag na inhinyero ninyo. Tingnan, sabihin nyo po, katanggap-tanggap pa o tatanggapin nyo? Kasi pag sinabing, hindi pa namin tatanggap yan, bakit ang tagal ng panahon na ayaw tanggapin? Kasi kung may problema, sabihin nyo may problema. Di ba pa, sir? Yes, sir. Para maayos agad yung problema. Pero kung wala po kayong ginagawa, that's grave negligence on your part. Ayaw ko po magsalita ng ganito. Kaya tinuturuan ko po, kahit sino nanunood, meron pong standard, may pamantayan po ang lahat ng bagay. Nang sa ganon, wala pong naloloko. At hindi ko po sinasabing manloloko po or manaloloko, baka lang po kasi may kapabayaan at ayaw pong tanggapin sa dahilan, baka tamad lang po siguro ang inhinyero natin, consultant po ninyo, kasalanan niyo po yan, project manager kay. So, call your general contractor and tell your general contractor to inspect yung trabaho nito mga subcontractor para na sa ganon, kung tatapos na po, dapat lang po ibalik na po ang kanilang retention. Kung may problema, pakisabi po, may problema tayo, ayusin natin. Para nang sa ganun na ayos, then and only then, you're doing great service doon po sa inyong principal, sa developer po. Hindi po yung, alam nyo may problema, the whole project, the developer, malulugi po, talo rito. Dahil sa ibaba, sa gitna, ang may problema. Sa itaas, gusto po nila agad matapos. Tapos, kalidad, may warranty, yun pong gusto ng developer. So para sa akin po, sir, we will call you. Ang tatanong kong nyo sa inyo, kailan po ni Ariel malalaman kung tinanggap at gaano katagal siya mag-aantay para makuha niya yung retention, sir? Kahit bukas na bukas po, sir, pumunta sila. Meron ako engineer dito, magre-reconcile po sila. Sir, gusto niyo bang samahan namin, sir, kasamang cameraman namin para makita po natin kwantas klaras? Siguro. Okay, sir. So bibigyan ko po kayo ng puwang. Gawin nyo na lang po na hindi na po kami kasama kasi Sabado, Linggo, Lunes, magpapadala po ako ng tao. Wala po akong sinasanto kahit anong araw. Bukas na bukas, Sabado, hindi po namin kayo tatawagan para naman medyo may time po sa family po ninyo. Sa Lunes po, tatawag po kami at mag-reconcile na po kayo at papadala ko po itong si Mang Ariel para naman sa ganun, sir, makita niya kung anong problema at makwento niya roon sa ibang kasamahan niya kung may problema po sila. Dahil ngayon, nalilito po sila kaya nagpabitag po sila. Kaya po ako, nanghihimasok na po, sir. Kung para lang po ma-resolve ang problema, sir, you don't want me to enter your space. You will not like what I'm gonna do because ako po, anong makikita ko, ilalantad ko. Mas magandang kayo na lang mag-usap, ayusin nyo to, ilabas nyo kami, kasi anytime pwede kami manghimasok, pero
Kung magagawa niyo na po, sir, by yourself, with yourself, all by yourself, hindi na po dapat kami manghimasok. So wala na po yung issue rito, sir. Okay, sir? Sige po, sir. Maraming salamat, sir. Inaasahan ko po sa Lunes, ayos na po to. Ha? Thank you very much, sir. Putres na to, niloloko ako nito eh. Kung nanonood ka pa sa akin, Ricardo, putres yung trabaho ninyo, hindi kayo. Maayos nga kayo. O ngayon, babantayin na kami rito, ha? Sige sir, salamat sir. Kung kayo po'y nanonood sa amin, ganito lang po kami magtanggol, kaya po namin tumayo sa mga maliliit tulad po nila, pinagkakasya yung kanilang mga kinikita para magiging subcon dahil iba't iba ang anyo, iba't iba ang mukha ng pang-aabuso. Kinakailangan lang imulat yung iyong mata ni Bitag kay may salamin kay wala. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Yung serbisyo at tulong, tatak, tulfo. Ako po yung tulfo si Bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.